teka. Sino nga ba si Jose Maria Sison? O mas kilala sa pangalang Joma Sison. Siya ay isang writer at aktivista na nagtatag ng Communist Party of the Philippines. Ano ang Communist Party of the Philippines? Ang hangarin ng partidong ito ay alisin ang kapangyarihan ng Philippine government. So, paano gagawin ng CPP to? So, Communist Party of the Philippines have a direct leadership over the New People's Army. O sa Tagalog Bagong Hukbong Bayan. Okay. So, ano ang NPA? Sa mga hindi nakakaalam, NPA is designated as a foreign terrorist organization by the US State Department. So, paano na-classify na foreign terrorist organization ang NPA? It is involved in what US authorities define as terrorist activities. So, teka. Mabalik nga tayo kay Joma Sison. Joma Sison is an activist, founder of CPP that is in control of NPA, which is classified as terrorist. And ayon sa video na pinost sa page ni Trillanes, Joma Sison is talking to Mayor Duterte. Kayo naman yan, may initiative na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pagkaunawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, ay dapat yung mga kinatawan natin kalagagad magkita-kita na. At kung ano naman, sumingit yung pandaraya, ay lalong rin. May batayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga pandaraya. Hindi sila magtatagal sa kapangyarihan. The trend is there, no? Yes, sir. I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really. Sinabi ko na sa kanila in public in every meeting. I said I'm a socialist, and though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist, and I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At siyempre, kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupa lang inyong inyong mission at vision. Galit ako sa oligarchs, pati mayayaman. They get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before I will assume office. Kasi the agenda... Magaling. Mabuti po. Kasi yung ang agenda... Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawain ang agenda pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir. At dahil alam na natin kung sino si Joma Sison, pinalalabas nito na may masamang balak si Joma Sison at si Duterte. This is the reaction of some Facebook users. Sasabihin nyo, black propaganda na naman ito. Please explain ano itong video na ito. Tapos sasabihin nyo, this is a good thing. Blah 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 blah. Gising, Pilipinas! This is a serious threat. This is also validation of Duterte NPA tandem. We must be all crazy to let this happen. This is an insult to our democracy. Blah 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 blah. Take note that this video on Trillanes' page is not the raw footage or hindi ito yung original. Nakat-cut na ito so
we cannot conclude anything kung ano ba talaga ang nilalaman or kung ano ba talagang pinag-uusapan nilang dalawa. Madaming naalarma dahil alam nga ng karamihan na si Joma Sison ay konektado sa NPA, and alam naman natin na NPA is gumagawa ng gulo dito sa Pilipinas. But I found the original video, and ang talagang point ng pag-uusap nila is to thank Duterte for helping on the negotiation for the release of the cops last April 25, 2016, and to discuss plans for peace talks, which is here sa link na ito. Kung gusto nyo panoorin yung buong video, click nyo lang tong link na to. Reaction naman tayo galing sa ibang Facebook user dun din sa page ni Trillanes kung saan nakapost itong video na hindi original. Bakit papayag na ipamedya ang conversation kung meron siyang masamang balak sa Pilipinas? Nasaan ang unedited video? Blah 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 blah. For the love of God, communists are not terrorists. Why do you think communists still exist today? Because we have bad government. That's why they still exist. Get your knowledge straight, don't be ignorant. NPA man sila, sila pa din ay Pilipino. Hangarin ni Duterte na pag-isahin lahat. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit siya tumakbo. Alam lahat to ng lahat ng umattend ng Duterte rally. Sinabi ito ni Duterte sa lahat. Kung walang taong magpapagitna sa usapan ng peace and order, kung patuloy tayong magbubulag-bulagan, talagang hindi nagkakaroon ng pagkakaisa dito sa bansang Pilipinas. So ang point ng video ito is, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga posts na galing sa mga Facebook page, lalo na ng mga kalaban nilang partido. We need also to double check and research kung ano ba talaga ang totoo at tunay. Yung iba kasi makita lang nga yung title na Duterte, miyembro ng NPA, kung makapag-comment wagas. Gaya ng mga una nating binasang comment ng mga netizen, naging negative sila kay Duterte. Because yun nga, bakit daw ganito, ganyan? Hindi dapat daw ginagawa sa bansang Pilipinas to, ganyan. Kasi nga dahil kay Joma Sison na napakapangit ng record sa Pilipinas. So be responsible sa mga kino-comment at mga sinishare natin sa social media. It will affect other people, but it will also reflect to us. Ilang araw na lang eleksyon na, and pipiliin na natin kung sino talaga ang mamumuno sa atin. So, anything can happen. Marojas can win, Duterte can win, Miriam can win, or Grace po can win. But still, at the end, kung sinong manalo, syempre, yun ang susuportahan totoo natin. So, I hope, in the end, tayong lahat ang magwagi. Tayong mga Pilipino.